Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 3, 2026, Miyerkules, at ating ginugunita ngayon ang kapistahan ni na San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 1, verses 1 to 3 and verses 6 to 12. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo, Jesus, upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Napapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, at matapos natin pagnilayan ang unang pagbasa mula sa sulat ni San Pedro, ngayon ay sinisimulan natin ang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ito po ang ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, at si Timoteo ay isa sa mga unang naging obispo doon sa Efeso, sa bayan na dinaanan ni San Pablo kung saan siya nagpahayag ng mabuting balita. At dahil nga ngayon sa kalagayan niya, siya ay nakakulong, pero hindi ito nagpatinag na siya ay panghinaan ng loob, kundi mas ginamit niya pa rin ito upang mapalakas ang loob ng mga taga-Efeso sa community doon o sa simbahan doon sa pamumuno ni Timoteo na isang obispo. At sinasabi nga na huwag niyang ikakahiya at huwag nilang ikakahiya ang mabuting gawain, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos o ng mabuting balita. Ganon din nawa sa atin, no? Makibahagi tayo sa gawain ng simbahan. Hindi lang tayo basta makikinig o magsisimba, kundi sa mga gawain nito, sikapin din natin na nandoon tayo. Sabi nga, ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikilahok. Hindi yung tahimik lang. Ang pananampalataya ay hindi passive, kundi ito ay isang aktibong ipinapakita. Nang sa ganon ay mas marami ang makapakinig, kung mas marami ang magsasalita at magpapahayag. Kaya nawa sa tulong ng mga sulat na ating pong binabasa sa unang pagbasa, mapalakas din nawa nito ang ating mga kalooban na ipakita
hindi lang sa salita kundi sa gawa ang ating pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.